Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Hindi na muna sisimula ng Commission on Elections o COMELEC ang pag-iimprenta nito ng mga balota para sa pinakaunang Bangsamoro Parliament elections. Ito ay dahil posibleng muling buksan ang paghahain ng Certificate of Candidacy sa BARM sakaling magkaroon ng muling paghahati ng mga distrito bilang resulta ng muling pamamahagi ng mga slot na orihinal na itinalaga sa SULU. Gayon din ang pag-apura ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa panukalang batas na nagpapaliban sa halalang Bangsamoro. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, maraming adjustments ang dapat gawin sakaling maisabatas ito. Samantala, nanindigan ng Armed Forces of the Philippines o AFP na isang espiya ang Chinese na naaresto sa Makati kasama ang 2 Pinoy. Ito ay matapos na itanggi ng asawa ng Chinese ang mga alegasyong ito. Para sa detalye, narito ang ulat. May hawak na ebidensya umano ang Armed Forces of the Philippines o AFP laban sa naarestong pinaghihinalaang Chinese spy sa Makati. Kaya naman nanindigan ng AFP na talagang sangkot ang naturang Chinese sa mga espionage activities o pangi-espiya. Inilabas ang pahayag na ito matapos na itanggi ng asawa ng Chinese ang umano'y alegasyon ng mga otoridad. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, naiintindihan naman ng ahensya ang pagiging emosyonal ng naturang asawa. Ngunit nakabase umano ang AFP sa mga resulta ng kanilang mga investigasyon. Natuklasan kasi ng mga otoridad na nag-espiya ang mga akusado sa mga base militar at sa mga mataong lugar tulad ng mall, airport, pantalan at iba pa. Matatanda ang sinabi ng Pinay na si Noemi Deng na inosente ang kanyang asawang naarestong Chinese na si Deng Wanqing. Aniya matagal nang naninirahan ng Chino sa Pilipinas at 10 taon na silang kasal. Depensa pa niya, ang trabaho ng kanyang asawa ay lumilibot umano sa mga kalsada para mag-survey para sa kumpanya ng nagmamanufacture ng self-driving car. Matatanda ang naaresto ang Chinese dahil sa mga natagpuang high-tech equipment sa kanyang kotse. Kaya umano nitong lumikha ng 3D picture ng isang establishmento kahit na hindi kailangang pasukin ito. Francis Riudique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Isang resolusyon po ang inihain sa Senado upang magbigay pugay sa yumaong movie icon at aktres na si Gloria Romero na pumanaw nito lamang pong Sabado sa edad na 71. Sa paghahain ng Senate Resolution number 1290, inihayag ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada ang malaking papel ni Romero sa pagpapayaman ng pelikula at kultura ng bansa. Dagdag pa ng senador, higit pa sa pag-arte ang naging trabaho at kontribusyon ng yumaong aktres. Bibigyan ng kopya ng resolusyon ang pamilya ng aktres bilang pagpapakita ng pasasalamat at respeto sa kontribusyon nito sa industriya ng sine. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, pag-iimprenta ng mga balota para sa halalang Bangsamoro, ipagpapaliban muna. Paglalagay ng speed limiter sa mga truck at pampasaherong sasakyan, ipapatupad ng DOTR. Higit 33,000 katao apektado ng easterlies. BOC nasabat ang smuggled na sigarilyo na nagkakahalaga ng 9.86 million pesos sa Davao. Olympic gold medalist Carlos Yulo balik training na sa Maynila. Muling humingi ng suporta para sa LA28. Resolusyong bilang pagbibigay pugay sa yumaong aktres na si Gloria Romero, inihain sa Senado. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulson ng masa. Ito ang News Force.
Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Bukas ang Bureau of Internal Revenue o BIR sa pagpapataw ng mas mataas na excise tax sa mga tobacco products. Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., sang-ayon ito kung i-a-adjust din ang target na collection ng buwis ng ahensya. Hindi umano kasi confident ang ahensya na ang pagtataas ng buwis ay makakapagpataas din ng kita ng pamahalaan mula sa mga naturang produkto. Matatanda ang isiniwalat ng mga mambabatas ang umano'y nakakaalarmang pagtaas ng bilang ng mga naninigarilyo, kaya naman isinulong ang pagtataas ng singil ng buwis dito. Samantala, isinapinal na ni Quezon City Mayor Joy Belmonte ang implementing rules and regulation ng ordinansang nag-aatas sa mga food establishment sa lungsod na i-display ang calorie count ng bawat food items. Ang detalye sa ulat ni Princess Castro. Formal nang nilagdaan ni Quezon City Mayor Joy Belmonte ang mga implementing rules and regulations para sa ordinansa ng lungsod na nag-aatas sa mga food establishment na magpakita o i-display ang calorie counts. Isinakatuparan ang inisyatibong ito dahil sa layuning maiwasan ang pagkakaroon ng non-communicable diseases gaya ng heart attack, diabetes at hypertension. Sa pamamagitan din ng pagpapakita ng calorie count ng mga pagkain, malalaman ng mga consumer kung ilan ang bilang ng calorie intake sa bawat pagkaing bibilhin. Dahil dito, madali nilang mapapamahalaan ang bilang ng calories ng kanilang ikinukonsumo para mabalanse ito sa araw-araw. Samantala, sa pagsasapinal ng IRR, ang mga negosyo ay magkakaroon na ng malinaw na mga alituntunin at isang timeline upang sumunod sa patakaran. Matatandaan na ipinagtibay ang ordinansa noong ika-21 ng Marso taong 2024 kung saan naguutos na ang mga restaurant, fast food chain at iba pang food establishments sa loob ng lungsod ay kinakailangang ipakita ang calorie count sa bawat serving ng food items. Matapos ang pag-aproba ng IRR, binibigyan ng 1 taong palugit ang mga food establishment bago magsimula ang pagpapatupad. Sa kabilang banda, exempted sa patakarang ito ang mga maliliit na negosyo. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Balik training na sa Maynila si double Olympic gold medalist Carlos Yulo kasama ang kanyang kapatid na si Carl Eldro Yulo at ang artistic gymnastic team. Kanya itong kinumpirma sa isang panayam sa naganap na Philippine Sports Writer Association Awards Night sa Maynila kung saan iginawa din sa kanya ang parangal na Athlete of the Year. Bukod dito ay muling humingi ng suporta ang Gymnast Pride para sa kanyang pagnanais na muling makahakot ng medalya sa Olympics na gaganapin sa Los Angeles sa 2028. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, pag-iimprenta ng mga balota para sa halalang Bangsamoro, ipagpapaliban muna. Paglalagay ng speed limiter sa mga truck at pampasaherong sasakyan, ipapatupad ng DOTR. Higit 33,000 katao apektado ng easterlies. BOC nasabat ang smuggled na sigarilyo na nagkakahalaga ng 9.86 million pesos sa Davao. Olympic gold medalist Carlos Yulo balik training na sa Maynila. Muling humingi ng suporta para sa LA28. Resolusyong bilang pagbibigay pugay sa yumaong aktres na si Gloria Romero, inihain sa Senado. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulson ng masa. Ito ang News Force. Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita.
Idinaos ng Pilipinas ang isang high-level business dialogue sa Amsterdam noong January 27 upang ipakita ang lumalagong ekonomiya ng bansa at mga reformang pabor sa pamumuhunan. Pinangunahan ng Department of Finance ang pagpupulong, katuwang ang Department of Trade and Industry, Bangko Sentral ng Pilipinas at Philippine Trade and Investment Center na ginanap sa punong tanggapan ng European Bank na ING. Dinaluhan ito ng mahigit 30 leader mula sa sektor ng negosyo at pananalapi sa Netherlands, kasama ang mga opisyal mula sa gobyerno ng Pilipinas at mga embahador ng dalawang bansa. Samantala, mahigit 9 milyong pisong halaga ng ipinuslit na sigarilyo. Yan ang nasabat ng Bureau of Customs sa Davao. Yan ang balitang hatid ni Jade Buhoy. Nasabat ng Bureau of Customs Port of Davao ang 251 master cases smuggled na sigarilyo na may kabuang halagang 9.86 million peso sa isang checkpoint operation sa Davao City. Natuklasan ang mga kontrabando na nakatago sa loob ng isang packing courier truck na hinarang ng Task Force Toril sa isang pangunahing kalsada patungong Davao City. Matapos ang agarang koordinasyon ng Task Force Toril sa Enforcement and Security Service ng BOC Port of Davao, natuklasan ang truck na naglalaman ng smuggled na sigarilyo na tinangkang itago sa likod ng mga asul na crate at personal na gamit. Ayon sa BOC, bawat master case ay naglalaman ng 50 reams ng sigarilyo, kaya umabot sa 9,861,790 pesos ang mga ito. Binigyan din ni BOC Commissioner Bienvenido Rubio ang dedikasyon ng ahensya sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palakasin ang kampanya laban sa smuggling upang maprotektahan ang ekonomiya at matiyak ang tamang pangongolekta ng buwis. Dagdag pa ni Rubio, ang nasabing operasyon ay alinsunod sa 5-point priority program ng BOC na labanan ng smuggling sa lahat ng anyo. Sa pangunguna ng ahensya, patuloy ang kanilang pagpapatupad ng mas mahigpit na pagbabantay upang mapigilan ang pagpasok ng mga iligal na produkto sa bansa. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Nakabalik na nitong Lunes ang libo-libong Palestinians sa kanilang mga tahanan sa Gaza matapos ang 15 buwang kaguluhan sa pagitan ng bansa at ng Israel. Ito'y matapos buksan ng Israel ang military checkpoint sa Northern Gaza kung saan mahigit 300,000 mga Palestinian ang muling nakauwi at nakasama ang kanilang mga pamilya. Parte ito ng kasunduan ng Israel at Hamas upang mapatupad ang permanenteng ceasefire sa Gaza. Matatandaang nagsimula ang mahigit isang taong digmaan noong October 7, 2023 kung saan mahigit 46,000 katao sa Gaza ang nasawi sa ground at airstrike ng Israel at kalahati sa mga natukoy na nasawi ay mga bata, babae at matatanda. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, pag-iimprenta ng mga balota para sa halalang Bangsamoro, ipagpapaliban muna. Paglalagay ng speed limiter sa mga truck at pampasaherong sasakyan, ipapatupad ng DOTR. Higit 33,000 katao apektado ng easterlies. BOC nasabat ang smuggled na sigarilyo na nagkakahalaga ng 9.86 million pesos sa Davao. Olympic gold medalist Carlos Yulo balik training na sa Maynila. Muling humingi ng suporta para sa LA28. Resolusyong bilang pagbibigay pugay sa yumaong aktres na si Gloria Romero, inihain sa Senado. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulson ng masa. Ito ang News Force.